Magandang gabi muli sa ating lahat mga kapatid. Purihin ng Diyos sa bagong pagkakataon muli na narito tayo upang ipangaral muli ang salita ng Diyos at naway ah, ang Panginoon ay patuloy na gagabay at magpapalakas sa atin. Bigyan tayo ng ah, pag-ibig sa kaniyang salita muli na makinig at umunawa ng tama sa kanyang mga kalooban. Tayo manalangin mga kapatid. Aming Panginoong makapangyarihan, aming pinagkakatiwala sa inyo ang inyong salita muli ng biyaya na narito muli upang aming pakinggan, upang aming pag-aralan, upang aming unawain. Samahan niyo kami sa bawat katotohanan na inyong ituturo sa amin. Naway ang banal na Espiritu ng katotohanan ay siyang tunay naming gabay sa bawat bagay na aming talakayin ngayong gabi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Narito na tayo mga kapatid sa katapusang linggo. Bagamat hindi katapusang araw ng Mayo, bukas pa. Mayo 30 tayo at naway pinagpapala ang buong Mayo natin. Tayo na naman ay papasok sa bagong buwan ng Hunyo. At hindi ako nagkakamali ay narito na tayo sa pang-11 na mensahe sa 1 Juan. Dito tayo sa exposition ng 1 Juan. Naway pag-aralan ninyo ng maigi ang mga bagay na ating nadaanan. Huwag nawa dadaan lamang ang kanyang mga salita. Yan ang sinabi sa libro ng Hebreo 2:1 na ang apostol na sumulat ay tumawag na dapat pakinggan natin ng maayos, mahusay ang ginamit na salita ni Apostol Pablo sa Hebreo ay pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay ng ating nangarinig. At ang dahilan, sabi niya, upang sa anumang oras ay huwag nating mapakawalan. Tingnan niyo. Di dapat pakawalan ang mga bagay na tinanggap. Hawak na hawak natin. At nariyan sa ating puso. Ayon sa Colosas 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Sa 1 Juan Kapitulo 3 tayo at basahin natin ang ating aral ngayong gabi. Dito tayo sa 4 hanggang 10. Sapagkat bawat kamali tayo. Hindi pala tama yun. Dito tayo sa 1 Juan 3:4. Ang sino mang nagkakasala ay sumasalansang din sa batas, sapagkat ang kasalanan ay ang pagsalansang sa batas. At nangalalaman ninyo na nahayag siya upang alisin ang ating mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Sino mang nananatili sa kanya ay hindi na nagkakasala. Ang sino mang nagkakasala ay hindi pa nakakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Mga anak na maliliit, huwag hayaang dayain kayo ng sino mang tao. Siya na gumagawa ng pagkamakatuwiran ay makatuwiran, maging kung paano siya ay makatuwiran. Siya na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat nagkakasala na ang dyablo buhat pa sa pasimula. Sapagkat sa layuning ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang maaari niyang wasakin ang mga gawa ng dyablo.
Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi gumagawa ng kasalanan, sapagkat ang binhi niya ay nananatili sa Kanya at hindi siya maaaring magkakasala dahil ipinanganak siya ng Diyos. Sa ganito nangahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Sino mang hindi gumagawa ng makatwiran ay hindi sa Diyos, ni siya na hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Matindi mga kapatid ang pahayag ni Apostol Juan sa atin. Ang ating pamagat ng ating mensahe sa mga talatang ito sa 1 Juan 3 ay ang mga anak ng Diyos laban sa kasalanan. Sinimulan ni Juan sa Kapitulo 3 na ihayag ang tungkol sa mga anak ng Diyos. Bagamat tinalakay na niya ang mga pagsasabing mga anak, no? Mga anak ng Diyos. At tingnan natin ang relasyon ng mga anak ng Diyos sa kasalanan. Tinalakay natin nung nakalipas ang mga anak ng Diyos at sa 1 Juan Kapitulo 3, 1 hanggang 3, at tiningnan natin ang kalagayan sa kasalukuyan ng mga anak ng Diyos. At isa sa kasalukuyang kalagayan dito sa dagdag na mga bersikulo ay ang pagiging problema ng Kristiyano sa kasalanan. Tayo'y linigtas sa kasalanan at tayo patuloy pa rin na ililigtas. We were saved from the punishment and penalty of sin, sabi ng Biblia. At ngayon, sa kasalukuyan, we are being saved from the power of sin. Hindi pa tayo natapos na mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan sa ngayon. Bagamat tayo ay pinalaya na ni Kristo, ngunit ang kapangyarihan ng kasalanan, tayo nakikipag-away. Nangailangan na tayo mananalo. Kaya tingnan natin ang sinabi ni Juan tungkol sa relasyon natin sa kasalanan. Una, tingnan natin itong kahulugan at dahilan ng kasalanan. Ang dahilan ng kasalanan sa katotohanan ay ang pagsalansang sa batas ng Diyos. Transgression of the law. Yung paglabag, no? Pagsalansang, medyo malalim-lalim na salita, yung medyo mas mababaw ng konti ay paglabag. Hindi pagsunod, lalabagin, susuwain ang batas ng Diyos. Yan ay kasalanan dahil sa ayon sa 3:4 ng 1 Juan, ang bawat tao na may ganitong, sa 4 pala, ang sino mang nagkakasala ay sumasalansang din sa batas. Tingnan nyo. Sumasalansang ang nagkakasala. Kaya ang kasalanan ay ang pagsalansang, paglabag. Hindi naman yan mahirap unawain. Pag may batas at ilabagin mo, kasalanan. At yun ang kahulugan ng kasalanan. Sapagkat noong walang batas, halimbawa, kung walang batas, di walang paglabag. Ngunit mayroong batas, sapagkat may Diyos, at ang Diyos ay mismo ang batas. At ang Diyos ay may batas, at mismo siya ang batas. At hindi maaaring walang batas, dahil may Diyos. At ang Diyos ay hindi mawawala, magpakailanman, at mananatili ang batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos ay pinasok sa ating puso. Kaya wala tayong masasabi. Okay. Ang kasalanan ay ang paglabag sa batas. Ang batas, siyempre na linalabag o sinasalansang ay ang batas ng Diyos. Ano pa ang sinasabing dahilan ng pagkakasala? Ang diablo. Ang diablo na nanunukso. Ayon sa versikulo 8, tingnan natin. Siya na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo.
sapagkat nagkakasala na ang diablo buhat pa sa pasimula. Tayo pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan at ng diablo. Ngunit kahit tayo pinalaya, hindi naman tayo pinalaya sa tinatawag na gawain ng diablo na patuloy na nanunukso, gumagalaw upang akitin, upang tuksuin, upang masinungalingan. Ang gawain ng diablo ay patuloy at kaya nga tayo ay patuloy na kumakalaban. Ang diablo ang dahilan din ng pagkakasala sapagkat may mga panahon na tayo'y mahina, tayo'y nagkukulang sa mga bagay na ipinamigay ng Diyos na kapangyarihan. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay sinabi ng kasulatan ay magtatagumpay laban sa kasalanan. Pangalawa, tingnan natin ang sagot o solusyon ng kasalanan, no? Sagot o solusyon ng problema ng kasalanan. Sa 1 Juan 5:5 basahin natin. At nalalaman ninyo na nahayag siya upang alisin ang ating mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ano ba ang sagot ng kasalanan? Ang tao na makasalanan, tayo na makasalanan, ay sinagot ng Diyos sa pamamagitan ng anak niyang si Kristo ang ating kasalanan upang tayo nga ay palayain, ligtasin, upang tayo ay ilayo sa kapangyarihan ng kasalanan. At siya nga ang sinasabi na sagot. Paano niya sinagot ang kasalanan? Sabi ng 5, siya ay nahayag upang alisin. Salitang ginamit ay alisin. Medyo marami ang kahulugan. Alisin, iligtas tayo, pasawarin tayo, dalhin tayo sa pagsisisi, dalhin tayo sa pagkilala ng ating kasalanan, at ang Biblia nagsasabi, patawarin at kalimutan pa. Pawiin ang ating mga kasalanan. Yan ang kapangyarihan ng Diyos sa Ebanghelyo sa kaligtasan. Tayo'y alisin sa kasalanan at alisin ang ating kasalanan. Okay, inihayag ang Kristo upang maging sagot ng ating kasalanan. Inihayag siya dahil sa pag-ibig ng Ama ayon sa Juan 3:16. Ayon sa 1 Juan 4:9, ang pag-ibig ay hindi tayo na umiibig, kundi siya na umiibig sa atin. Si Kristo na ibinigay para sa atin. Kaya inihayag siya ng pag-ibig ng Ama. Inihayag din siya, ayon sa Biblia, sa pamamagitan ng mga anghel. Noong siya isinilang, sabi ng Lucas, ang unang balita ay ang mga anghel, no? Sila ay dumating at naghayag, no? Sa araw na ito, sinabi nila, sa araw na ito isinilang sa lungsod ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na Panginoon. Inihayag siya. At inihayag din siya sa pamamagitan ng kasulatan. Ang kasulatan mismo ay si Kristo. Kaya ang Word of God, salita ng Diyos si Kristo, naghayag inihayag ang kabuuhan tungkol kay Kristo. The fullness of Christ is revealed in the Scriptures. Inihayag din siya sa pangangaral ng mga apostoles, pangangaral ng lahat ng mga ngaral ng Diyos. Kagaya ngayon, inihayag natin si Kristo sa inyong harapan at tayo nangaral. Si Kristo ay inihayag upang alisin ang ating kasalanan. Si Kristo lang ang maaring sagot ng ating kasalanan. Bakit? Sabi ni Juan, sa Kanya ay walang kasalanan. Tingnan nyo. Pag-aralan natin at baka na
Alaala ninyo ang Heidelberg Catechism, walang iba na maaring tagapagligtas at mag-alis at siya'y sagot sa kasalanan. Si Kristo lamang. Sapagkat siya ay walang kasalanan. In Him there is no sin. Ganon ang kapangyarihan ng ating tagapagligtas na si Kristo. Siya ay walang kasalanan. Kanyang hinamon ang mga tao, ang mga Hudyo noon. Sino sa inyo ang maaring pakilala sa akin ng kasalanan? Sabi niya, who can convict me of sin? Wala. Walang tumayo. Walang maaring magsalita. Sapagkat hindi maaring ating sabihin na ang ating Kristo ay may kasalanan. Pangatlo, katapusan, ang mga paraan ng Diyos upang hadlangan o pigilin ang mga anak ng Diyos sa kasalanan. Ito ang maganda. Biyaya ng Diyos, ibig sabihin. Ang mga biyaya ng Diyos, mga paraan niya sa paghadlang sa atin, sa pagpigil sa atin, upang tayo nga ay hindi mahulog, hindi magkakasala, hindi mawasak, hindi matalo. Ngunit tayo magtagumpay, tayo'y mananalo, tayo mapipigil at mahadlangan. Tingnan natin una. Una, sabi ni Juan, ang unang paghadlang ng Diyos sa kasalanan ay ang muling kapanganakan. Ayon sa 9, sabi ni Juan, ang sino mang ipinanganak sa Diyos ay hindi gumagawa ng kasalanan. Tingnan nyo, ang unang napakatibay na paraan ng Diyos upang tayo'y alisin, upang tayo'y hadlangan, upang tayo'y iligtas sa kasalanan ay tayo'y ipanganak niya muli. Ang muling kapanganakan ay hindi natin gawain. Wala tayong ginawa upang tayo'y muling ipanganak. Yan ang kaibahan ng Reformed teaching. Dapat alam na ninyo mga kapatid, lalo na kung tayo nagsasabing reform, na ang muling kapanganakan ay nangyari una bago tayo nagsisisi, bago tayo sumampalataya at magsisisi. Ayon muna ay ipinanganak na muli. Ayon sa maling mga pangangaral, maling mga pagtuturo sa mga Arminian, na tayo daw muna ay tatanggap kay Kristo, magsisi at sumampalataya sa Kanya at magsisisi bago tayo ipanganak na muli. Baliktad yan. Dahil ang confession ng ating kapahayagan at ang kasulatan mismo ay nagsasabi na ang muling kapanganakan ay ginawa ng Diyos noong tayo na rin nakarinig ng Ebanghelyo, dahil yun ang salita niyang tumawag sa atin, no? Ang salita ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu ng inihayag, narinig, tayo tinawag. Ano yun? Tinawag sa buhay. Tayo nagising sa kamatayan, kagaya ni Lazaro. Nung namatay si Lazaro, paano ba? May ginawa ba siya upang buhay? Wala. Narinig niya si Kristong tumawag at nabuhay siya. At siya ay ginising. Siya ay binuhay muli. Tayo'y buhayin o binuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Wala tayong ginawa. At ang nangyari, tayo nga'y matapos noon nagsumampalataya at nagsisisi. Yan ang aral ng kasulatan na mali na itinuturo. Kaya sabi ni Juan, ang dahilan na ang kasalanan ay mapipigil, matatalo, at hindi mapagpatuloy ay tayo buhayin muli, ipanganak na muli. Sapagkat ang kasalanan ay nagdala ng kamatayan. Namatay tayo sa kasalanan, kaya ang kasalanan ay nag-alipin sa atin. Ngunit sa pagkakataong buhayin tayo ni Kristo, buhayin tayo ng salita niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ayon sa Juan 5:25 din. Na ang makakarinig sa kanyang tinig ay mabubuhay.
Yan ang sinabi. Pangalawa, ang katuwiran ng Diyos ay paggawa ng matuwid ay naghahadlang sa kasalanan. Katuwiran ang pangalawa. Ang paggawa ng matuwid o ang pagkamakatuwiran o ang katuwiran ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang katuwiran ng Diyos at paggawa ng matuwid ay naghahadlang. Nung tayo ay, tingnan muna natin sa 3:7. Sabi ni Juan, mga anak na malilit, huwag na hayaang dayain kayo ng sinuman. Siya na gumagawa ng pagkamatuwid ay makatuwiran. Tingnan nyo. Gumagawa ng matuwid. Paano ba tayo gagawa ng matuwid? Ang matuwid ay si Kristo. Noong tayo ay linigtas ni Kristo, pinalaya mula sa kapangyarihan ng diablo at kasalanan, anong ginawa niya? Ipinagkaloob sa atin. Sa English pa, tinatawag yan na the righteousness of Christ is imputed. Ipinagkaloob, ipinaangkin. Tayo ginawang matuwid. Nung tayo nagsisisi, sumampalataya nagsisisi, pinatawad tayo ng kasalanan. At nung nalinis at napatawad tayo, atin ang kanyang katuwiran, His righteousness. Matuwid si Kristo at siya, ang pagiging matuwid niya ay naging atin. Kaya tayo gagawa ng matuwid sa pamamagitan ng katuwiran niya. Hindi tayo maaaring tanggapin ng Diyos sa ating sariling pagkamatuwid. Hindi tayo matuwid. Liko tayo. Naging matuwid tayo sa pamamagitan ng ipinaangkin sa ating katuwiran ni Kristo. Kaya gagawa na tayo ng matuwid. At sa bawat gawa, sa pagpatuloy na paggawa, gagawa tayo ayon sa kaniyang katuwiran. At yun ay naghahadlang sa kasalanan. Ayon kay Juan. At ang Diyos naman nagsasabi, sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos. Ang sinumang hindi gumagawa ng pagkamatuwiran, makatuwiran ay hindi sa Diyos. Tingnan nyo. At siya rin na hindi umiibig sa kapatid. Hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig. Ang gumagawa naman ng matuwid at umiibig, yun ay mga anak ng Diyos. Ay kung anak ka ng Diyos, matuwid ang gawa mo sapagkat tinuwid ka ni Kristo. Huwag mong angkinin bawat gawa na mabuti. Ay huwag mong sabing akin. Ito ay sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa 2:20 ng Galacia, ako'y nabubuhay ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Tingnan nyo, pananampalataya pa ni Kristo ang kanya at nabubuhay, ang buhay niya ipinamumuhay niya sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat bagay na tayo gumagawa sa pananampalataya ayon sa kanyang katuwiran ay hindi atin, kanya. Kaya we are made righteous to do righteous works which are by the grace of faith, and our righteousness is His righteousness. At tapusan, ang pagkakilala kay Kristo at pananatili sa Kanya ay naghahadlang sa kasalanan. Kumilala ka kay Kristo, nananatili tayo sa Kanya, hahadlangan tayo ng kasalanan. Mabigat yan na dahilan upang tayo hadlangan. Una, pagkilala. Kinilala mo. Tingnan mo sa 3:6. Sa 6, balik tayo. Ang sino mang nananatili sa Kanya, hindi patuloy na magkakasala. Ang sino mang nagkakasala ay hindi nakakakita sa Kanya, ni hindi nakakilala sa Kanya. Kaya dalawang ginamit na salita ni Juan. Pagkilala at pananatili. Kapag kumilala kay Kristo, mananatili ka sa Kanya. Nung kinilala mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi at sumunod ka sa lakad niya ayon sa Colosas 2:6, ikaw na ngayon ay
nga nanatili. Ang pagkilala mo, magpapanatili sa iyo. Dahil ito ay pagkilala na tunay. Pagkilala na ng iyong kasalanan, pagkilala na kang Kristo na tagapagligtas, pagkilala ng iyong kasalanan. Yun. Tayo ngayon ay kumilala na ng husto. Kumilala ng tunay. Hindi pagkilala lang ng pangalan, kagaya ng marami. Kristiyano ako dahil kilala ko si Kristo sa pangalan. Kilala ko si Kristo sa narinig. Ngunit kapag kilala natin siya ayon sa karanasan, atin siyang nakilala dahil sumampalataya tayo sa ebanghelyo niya. At atin siyang ginawang Panginoon at hari sa ating buhay. Kilala na tagapagligtas, kilala na Panginoon, kilala na tagapaglikha, kilala na matalik na kaibigan, kilala na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan, at mananatili tayo sa Kanya at nahahadlangan nga tayo ng kasalanan. Ito mga kapatid ang ating mensahe ngayon. Ang kasalanan, ating alam pagsalansang. Ang Biblia nagsasabi na kapangyarihan ng Diyos na hadlangan tayo upang hindi magkakasala. At upang mangyari yan ay pinanganak niya tayo muli. Pangalawa, tayo ay matapos tayo pinanganak muli. At ito nga ang paraan na magpakilala na tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo ipinanganak at gagawa tayo ng matuwid. Pagka makatuwiran, ang matuwid na Kristo, naging matuwid tayo sa pagpatawad sa atin ng sumampalataya tayo sa Kanya. At tayo ngayon ay gagawa ng matuwid. Kaya hahadlangan tayo sa kasalanan. Gagawa ka nga ng tama. Paano ka nga magkasala? Pangatlo at katapusan, tayo'y hahadlangan sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya at pananatili sa Kanya. Dalangin natin na tayo nga ay mahadlangan sa pamamagitan ng mga ito. Kilalanin at pasasalamatan natin lagi ang Kanyang ginawa na tayo silang uli. Tuloy tayong hihingi ng gabay upang mamuhay na matuwid, upang hahadlangan tayo sa paggawa ng masama. At dalangin natin na mananatili tayo sa ating pagkilala sa Kanya na Panginoon sa ating buhay. Upang ang kasalanan ay hindi nga papasok at hasik sa ating mga puso ng kasamaan at mahuhulog tayo sa mga tukso at pagkakasala. Manalangin tayo. Aming Panginoong makapangyarihan, aming ipinagkatiwala sa inyo ang mensaheng ito. Dalangin namin na ikaw nga ay magpapalakas patuloy sa amin upang kami nga ay hindi maalipin muli sa pagkakasala, sapagkat kami nga ay inyo ng pinalaya. Dalangin namin na huwag nawa kami magkaroon ng pagkaalipin muli o pagkahulog muli o pagkakasala muli. Dalangin namin na turuan nyo kaming kilalanin ang mga bagay na kami ay patuloy na nagkakasala. Tulungan nyo kami na matapos naming kilalanin at ipakilala nyo sa amin, kami magsisisi. At linisin nyo kami at bigyan nyo kami ng takot sa inyo upang lumayo kami sa anumang bagay ng pagkakasala. Dalangin namin ang inyong gabay patuloy sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Naway ang 1 Juan Kapitulo 3, 4 hanggang 10 ay maliwanag at ayon sa ating sinimulan na huwag nawa nating pakawalan, hawakan natin. Paano? Pag-aralan natin muli at basahin bulay-bulay at yun ang mga anak ng Diyos na nananatili sa Kanya. Salamat hanggang sa sunod nating mensahe mga kapatid.